Itong si Mark Gamboa na tumatakbo pa naman bilang senador ay nagbigay na ng kanyang saloobin na itong kaso daw na isinampa ng mga DDS vloggers ay baka hindi daw o hindi daw ito magpo-prosper. Bakit kaya? Alamin nga natin kung bakit daw sa tingin niya ay mababasura lang itong ikinaso ng mga DDS vloggers kay Congressman Ace Barbers. Eto. So umiinit po yung awayan ng mga DDS vloggers at ng TRICOM kasi po this time nagsampa ng kaso itong mga DDS vloggers na hindi Okay. Kayo mga DDS vloggers nang aaway kayo kay Ace Barbers sumipot doon sa TRICOM. Okay? So pinailan nila ng kaso si Congressman Ace Barbers dahil po sila daw ay tinawag na mga narco vloggers. Okay, tandaan, ang dahilan daw ay tinawag sila na mga narco vloggers. Hindi lang narco vloggers, pogo vloggers, illegal vloggers pa. Okay? Ang mga nag-file, si Trixie Cruz Angeles, si Huwag kang magbigay ng pangalan kasi ma-identify na naman yung mga yan. Sayang yung defense ninyo. Attorney Trixie, si Crisette Chu, ayun si Crisette Chu, long time no see, si Cathy Binag, si Joey De Viver, De Vivre. Ang pronunciation talaga niyan ay Wadeva. Wadevivra. si MJ Kiambao Reyes, si Mark Anthony Lopez, yung si Morales ba yun? Yun, tapos si Dr. Lorraine Badoy. Okay. Bakit daw? So sila po yung nag-file sa Quezon City Hall of Justice para po masampahan ng cyber libel. Okay. Itong hindi, libel lang pala talaga. Ayan, libel lang talaga. Dito kay Congressman Ace Barbers. Of course, si Ace Barbers, siya po yung head ng TRICOM. Hindi siya ang head ng TRICOM. Ang alam ko si Dan Fernandez eh. Diba? Ang alam ko si Dan Fernandez ang head chair ng TRICOM. Please correct me if I'm wrong Mali bang sinasabi ni Models of Manila o ako ang mali? I'm not sure din pero ang pagkakaalam ko ay si Dan Fernandez ang head chair ng TRICOM. Okay. Siya yung madalas nagsasalita siya doon he talks about yung dangers ng fake news at hindi dahil madalas nagsasalita, siya na yung chair or head, ba? Gusto niyang makuha yung side nitong mga DDS vloggers na to. Gusto niya makuha yung sides? Nakakadalawang TRICOM hearing na, nag-attend tayo sa pareho. In both cases, in both instances, hindi po sumipot ito pong mga DDS vloggers. In fact, pumunta pa sila sa Supreme Court, nag-file pa sila doon which is karapatan naman nila. Para pigilan yung pong pag-imbita sa kanila, which I disagree with. Sa akin, kung wala namang tinatago, humarap, di ba? Sa akin, 41 kaming inimbita, 3 kaming umattend, 4 pala. Nung pangalawang hearing, si Eli San Fernando, inimbitahan, umattend siya. Wala namang sa akin kasi yung akusasyon nila. Eto na. Tinawag daw silang narco vloggers nitong si Congressman Ace Barbers. Sa haba ng hearing, kasi buong araw kami nag-hearing sa TRICOM. Ito na. Wala naman akong naaalala na diretsang pinaratangan nitong si Congressman Barbers na na narco vloggers yung mga nagsampa ng kaso na to. Kasi sabi niya meron siyang mga worry na merong mga vloggers na pinopondohan ng pogo at ng mga drug lords. Okay, yun yung kanyang intel about that. Pero wala naman siyang specific na sinabihan na ikaw si ganitong vlogger pinapasahod na ng drug. So ang sinasabi niya dito ay gaya ng defense ni Ace Barbers na sinasabi niya, I didn't name names. So, of all people, Mark Gamboa, tagal-tagal mo nang sa social media. 246k subscribers sa YouTube. Hindi mo alam na hindi naman kailangang direktang pangalanan yung tao para ma-determine na talaga siya yung sinasabihan. Hindi ka ba aware doon na kahit na hindi direktang pinangalanan, maaaring sila o siya yung pinapatungkulan? Kung sabihin ko sa'yo na ikaw ay pwede nilang gawing witness, itong mga nagsampa ng kaso, na para ma-determine kung sino ba
yung mga binabanggit ni Ace Barbers. Kasi ang defense ninyo hindi pinangalanan eh. So, tignan natin to guys. Tulungan mo nga kami, Mark Gamboa, para ma-determine kung sino-sino yung mga tinatawag ni Ace Barbers na mga narco-vloggers. O, eto. Si Mark Gamboa din mismo ang sasagot. Play. nung mga DDS at yung halo-halo hindi lahat DDS na haharap sa Kongreso sa Tuesday o inimbitahan ng Kongreso na humarap sa Tuesday para Bakit inimbitahang humarap? po doon sa kanilang TRICOM, okay, para imbestigahan yung mga vloggers di umano na binabayaran ng mga Oh, maliwanag. Siya ang nagsabi na yung TRICOM daw ay nag-imbita ng mga di umano ay mga pogo vloggers o narco vloggers para imbestigahan. Iimbestigahan nila? Sino-sino? Sino-sino ba yung mga inimbitahan? O eto, puntahan natin. Dito pala. To. 5:45. O, dito. Ikaw na mismo ang magsabi. O, pwede na yan. O, dito na lang. of speech Pero kung nakakasira ka na sa bansa, kung ikaw ay for destabilization, kung ikaw ay nababayaran ng mga drug lord o ng Dahan-dahan sa pananalita. mga pogo, ibang usapan yon, di ba? Okay. So, ito. Sino-sino? Sino-sino yung mga inimbitahan? The same live to ha. Sino-sino yung mga inimbitahan ng TRICOM para imbestigahan na di umano ay pogo vloggers at narco vloggers? O, ito, sabihin mo na. Ito na, yung invited resource persons, okay? Ito na yung mga ito yung mga pangalan. Malu Tikia. Oh, yun, si Malu Tikia. Ito talaga to? Kumaga PR specialist talaga to, yung kanyang kumpanya, 'di ba? Yung Publicus. So, inimbitahan siya para ng TRICOM para imbestigahan yung mga di umano ay narco vloggers. Para sa PR campaigns and all that. So, ito talagang medyo may kumpanya, professional, talagang kumaga PR talaga yung trabaho nitong sila Malu, di ba? Tapos meron pa silang mga surveys and all that. Jay Sonsa. Jay Sonsa. Identifiable? Yun, si Jay Sonsa. Pangalawa dito sa listahan. Sino pa? Pangatlo, ito, si Crisette. KLC. Identifiable. Makikita ko si Crisette sa kunin nyo to. Kunin nyo ng to. Kunin yung tawag dito, witness para magpatunay o tumibay na kayo nga ang binabanggit ni Ace Barbers. Paliwanag ang sabi niya di ba? Sa umpisa, sabi niya, inibitahan ng mga TRICOM, yung mga di umano ay mga pogo o narco vloggers. Tapos dito, sa same life, pinapangalanan din niya. Martes, kung dadalo siya, si Crisette Laureta Chu. Sino pa? Okay, na pangatlo dito sa listahan. Number 4, si Mark Lopez. Mark Lopez. Siya ba yung nagsabing si Barbers ang most stupid? Ayan, kaibigan ko yang si Mark Lopez. He is also invited. He is one of the mga kilalang pangalan dyan sa mga vloggers pa noon sulat So, pang-apat itong si Mark Lopez dito sa binabasa kong listahan. Sasot. Si Sasot nasa... Anyway, alam na natin, nakuha na natin yung idea para hindi tayo magiging masyadong matagal. Puntahan nyo na lang tong video niya na to, ha? Ito daw, ito yung title ayan, yan. Pag dinilit niya to, alam nyo na. Ito ang 40 vloggers na haharap sa Martes sa Kongreso kung Erwin Tulfo may isinulong na bagong batas. Erwin Tulfo. Now, ang dito, ang sinasabi pa niya kanina, dito, na wala naman daw binabanggit si Barbers sa committee hearing. Kahit pa magdadaldal yan ng mga pangalan at kung ano-ano pa, of all people, ikaw ang hindi alam o ikaw yung hindi aware sa tinatawag na parliamentary immunity. Ginagawa mong tanga
itong mga DDS na nagsampa ng kaso kay Ace Barbers ngayon. Dahil parang sinasabi mo dito na yun yung naging basehan nila. Wag tanga. Alam nila yan. Maging nga yung privilege speech niya sa plenary ay hindi nga nila pwedeng gamitin yun kasi nga may parliamentary immunity. Saan ba sila humuhugot ng kanilang foundation doon sa kaso na isinampa sa kanya? Yung mga sinabi ni Ace Barbers na labas na siya sa plenary at sa mga hearings. Wala siyang immunity doon. For example, eto, makinig. Iimbita kayo kanyo ng Giorno. Iimbitahan nyo rin po ba yung mga binabanggit Vloggers? ninyo na narco-vloggers? Narco vloggers. Tsaka kung medyo curious lang ako, bakit yung sila tinatawag na narco-vloggers? Yun na nga, di ba? Narco-vloggers. Because ang aming teorya, itong mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Yun na nga, di ba? Narco-vloggers. Slow motion. Because ang aming teorya, itong mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Di ba? Sino ang nagbabayad? So, merong talagang nakikinabang na sa kanilang mga pagpupost na So, dito sa mga interview niya, isa lang yan na sinasabi na naman na mga narco-vloggers. Ikaw mismo, dito sa vlog mo na to, ikaw yung isa sa mga taong nag-identify sa mga taong sinasabi ni Barbers. Tandaan mo yung sulat mula sa Tri-Committee ay na ang nilalaman noon ay yung dahilan kung bakit sila magpapatawag ng hearing. Ano ba ang punot dulo nito? Yung privilege speech ni Congressman Barbers. Doon nag-umpisa lahat-lahat. Ngayon, na-interview siya. Doon pa rin niya binabanggit na magpapatawag ng hearing dahil nga gustong imbestigahan yung mga narco-vloggers. Ikaw din mismo ang nagsabi dito. Ikaw, Models of Manila. Bakit kaya ganun na lang na parang pinagtatanggol niya ang TRICOM? Pakiramdam ko lang pinagtatanggol niya yung TRICOM at pinagtatanggol din niya. Of course, kapag pinagtanggol mo yung TRICOM, kasama na doon si Dan Fernandez, di ba? Kasi siya po yung chair ng TRICOM. Ngayon, bakit kaya? Ang isang tanong, bakit kaya ganun na lamang ang pagtatanggol ni Sungsimar Gamboa? Eto, siya na ang sasagot. Ikaw din. Dito sa Laguna. Nasa Laguna ako, nasa Santa Maria tayo. Kay Kong Tony Carolino, okay? Tumatakbo siya dito. Suportado ko si Gobdan dito sa Laguna. Pero Suportado mo naman pala si Governor Dan. Tumatakbo pa lang na governor pero ang tawag mo sa kanya ay Governor Dan na. At suportado mo. Kaya naman pala, parang hinihimod mo na yung kanilang puwet. Diba? It's very obvious dito sa vlog mo na to. Tuloy natin to ng konti kasi meron na siyang judgment. drug lord, walang ganun So I don't see na magpa-prosper itong case na to dahil wala naman Hindi daw niya nakikitang magpa-prosper yung case na to. Dahil hindi naman daw direktang pinangalanan ni Congressman Ace Barbers. Paano yan? Ikaw mismo, pwede nilang gamiting witness para lalong patibayin yung kanilang kaso na sila nga yung binabanggit. Yung bunganga, dahan-dahan, nahuhuli kayo sa sarili din yung mga bunganga. Kayo din yung nagpapahamak sa mga sarili ninyo. Guys, eto, tumatakbong senador. Hindi ko alam kung maang-maangan siya. Again, doon sa batas ng libelo na hindi kailangang direktang pangalanan yung isang tao na nasisiraan ng puri o dangal para pumasok
sa kasong libel, yung pinagsasabi ng isang tao laban sa kanya. Isang simpleng batas. Pero hindi ko naman pupwede o ayaw kong isipin na itong tumatakbo na senador na ito ay hindi niya alam yung napakasimpleng batas. Paano ka gagawa ng batas? Anong gagawin mong batas? Magtatatag ng Department of Monitoring of Fake News 24/7. Anak ng teteng naman yan. Mema talaga tong si Mark Gamboa eh. Sorry Mark Gamboa, hindi kita iboboto.